banda. Actual video. Actual footage. Bali, ito yung ating intake manifold sa stock ng Mitsubishi Adventure 2012 model. Ito yung mismong intake manifold nya. Ngayon kukunin natin tong pinaka ano ng EGR. Yasalpak pa rin natin to para may EGR pa rin yung turbo na ikinabit natin. Kukunin natin to, lilipat natin yan doon. Ito na yung turbo natin na nakaset. Sinet up dito na turbo sa 4056 ng turbo itong ating sakyan na ito'y Adventure. Ngayon nilagyan natin siya ng turbo, dagdag lakas para sa mga akyatin, power. Ngayon ang setup nito ay plug and play naman. Pwede namang isalpak nyo na lang agad, pero ito nilinis muna natin bago natin isinalpak. Ngayon ito yung mga linya ng hose nya sa actuator. Ito yung actuator nya dito, yan. Tapos ito punta ito sa injection pump. Yan, dalawang hose na yan. Ngayon ito temporary, i-condemn ko muna dahil wala pa tayong injection pump na turbo type. Susunod nating project yan. Ito ay hindi naman naka turbo na injection pump pa. Tapos yung kanyang hose, turbo hose sa intake ay yung stock na sa turbo talaga ng pang Delica. Ngayon ang setup nya ganyan lang ang ginawa ko. Tapos ito yung stock ng Adventure na air cleaner hose, kasi ang air cleaner nya ito stock lang din. Stock air cleaner lang ang nilagay natin muna. Tapos nag-fabricate tayo ng elbow na para mag-attach dito dyan. Tapos dito yan, mamaya isiset natin. Tapos ang EGR, kasi may EGR type ito, 2012 model ang Adventure natin. May yung EGR niyang original, yun lang pa rin ang gagamitin natin. Ito pa rin ang gagamitin natin. Dito ko i-set yan, lalagay ganyan. Tapos yung vacuum nito, mangyari ito, itong isa na to sa vacuum yan, nakadiretso yan doon sa vacuum ng alternator. Sa ilalim naman ang setup nito ayun, sa return. Ito yung return hose ng oil. Ito yung supply
Tapos ito yung return. Sinet natin. Sa supply naman, meron naman yan dito sa likod ng sa gilid, doon sa gilid ng cylinder head, meron namang naka-abang na linya para sa mga oil supply ng mga ganitong turbo. Sa ilalim, yung ginawa natin sa crankcase nga pala, hindi natin binaba, hindi na tinanggal yan. Ayan o, ayan yung sa crankcase. Naglagay lang tayo ng T. Yan, naka T. Ito yung return na papuntang crankcase. Ito naman yung galing sa turbo na return, yung hose na yan. Yon, ito yan sa alternator. Ulitin ko, alternator, ito yung mismong crankcase papasok. Yung isa na yun na tubo, yun galing turbo. So hindi na tayo nagbaba ng crankcase para butasan pa natin ng return galing turbo. Diyan na natin in-attach kasi return lang din naman yan. Ngayon temporary lang yan. Sinubukan muna natin na i-set na ganyan kung okay lang din ba, para original pa rin naman na pagkakaset. Yan o, lagay tayo ng T-fittings, tinatubo. Yan yung galing turbo na hose. Yan ang setup ng ilalim. Hindi tayo nagbutas doon at naghinang, kasi kung ayaw na natin yung turbo, balik natin sa stock. Hindi na masisira yung crankcase. Ngayon sa cylinder head nya, stock pa rin. Stock pa rin yung cylinder head nya, pati piston yung stock pa rin yan ng turbo. So tinesting natin ito, okay naman. May kakaiba ng lakas, may lakas na siya. Kasi ang mga ganitong sitwasyon, kalimitan nabibitin tayo sa lakas ng mga sasakyan. Ngayon dagdag power lang naman itong turbo, lalo sa mga akyatin. Ito ay gumagapang sa akyatin. Ngayon pag nung may turbo na, okay. So ikakabit na natin tong ginawa natin na elbow saka stock na turbo dito. Dito sa air cleaner. Yun, set up niyan. Tapos yung sa valve cover, ito. Yun. Naiwan yung tingnan ng EGR. Sa labas ko yan ikakabit mamaya.
check na. Ngayon, ito naman. Ito. Set natin to dito. Yan. Para hindi na lumayo. Ganyan yan. So ito na. Ito yung sa EGR. Lalagyan na lang natin ng holder to. Dahil hindi umabot man lang doon sa tornilyo. Ngayon ito. Lalagyan natin ng linya pabalik dito. Yun. Connecta na natin. Medyo maiksi ang ating mga hose. Yun. Ngayon ang wire naman. Ang socket niyan. Ano dito? Yun. Okay. Connecta na. Medyo sira na yung mga ano natin clip. Dito yan nakapasok eh. Tapos na konti. Wala na. Yun. Okay. Ikot lang naman siya para lumabas. Yan, ikutin lang natin. Ganyanin. Labas na siya. Napasok. Napasok siya. Ikutin. Yun. Okay na. Then, testing natin. Panda rin. Maandar na. Tahimik lang din siya.
Ngayon naman ay titingnan naman natin dito kung gumagana ba yung EGR na nilagay natin. Yung mga connection na itinabit natin ay tama. Titingnan natin dito ngayon kung gagalaw itong actuator ng EGR. Dapat ito ay aangat siya bababa. Pag tayo ay nag-accelerator, yan, nakita nyo naman na umaangat at bumababa na siya. So ibig sabihin ito ay buo din ang EGR ng turbo na ikinabit natin. EGR natin gumagana rin. Hindi lang makita sa video na maayos. Ulan dito sa amin ngayon. May narandahan natin, tumutulo pa.